Hello po, it's me again, Supremo Buboy. Nandito na naman po tayo upang ah, sagutin yung mga katanungan po sa atin ng ating mga masusugid na nagtitiwala na mga supporters po natin ah, sa social media. So, hindi ko napansin na marami na pala yung mga nag-email sa atin sa ating email account sa ating organization. So, basically po ito ay patungkol sa mga leadership na gusto nilang sagutin ko sa pamamagitan ng siguro kung gustong malaman nila kung ano yung saloobin ko dito sa mga katanungan nila. So, direct to the point na sasagutin natin yung mga katanungan po ng ating mga supporters po na parating umaantabay sa simpleng programa na ganito po. So, ito po ay nakakataba ng puso kasi sa kabila ng hindi natin perpektong leader ay meron pa rin mga tao na patuloy na sumusuporta sa atin. Ano po? So, ito po yung top 10 questions na nauna na gusto kong sagutin ngayong araw na to para po at least maipaabot ko sa kanila kung ano ba yung saloobin ko, yung sagot ko dun sa katanungan po nila. So, sa mga nakaraang buwan kasi ay sobrang busy natin at hindi ko napansin na napakarami na pala ng ating email na na-receive pero hindi natin na-replyan kaagad. So, sa pamamagitan po ng ito na documentation na to, so sana po masasagot ko ng maganda yung mga katanungan po ninyo. Okay po. So, simulan na natin kasi para hindi na masyadong humaba yung ating oras. Ayan. Una, yung katanungan po galing kay Sir Alex Bartolome, ay yung katanungan niya ay perfect po ba kayong leader? Ayan. So, ito ay nakakatawa pero realidad po ng buhay, lalong-lalo na pagdating sa leader. Actually po sir, wala naman po talagang perfectong leader. Lahat ng leader halos karamihan, minsan may nakikita tayong mga strength, pero tatandaan natin na meron din silang mga weaknesses. So minsan yung mga weaknesses, yan yung mga ginagawa ng issues sa mga leader. Kaya minsan, okay naman yung isang leader, pero dahil dun sa mga weakness, nagkakaroon sila ng mga comment na medyo ginagawa nila ng istorya. So basically po, pagdating dito sa katanungan ni Sir Alex Bartolome, perfect po ba kayong leader? So direct to the point, sasabihin ko po sa inyo na hindi po. Kasi unang-una, meron din po tayong mga weaknesses. So basically, as a leader, meron tayong mga kahinaan din. Kung meron tayong mga strength na nakikita ng ating mga members, pero sa likod niyan, meron din tayong mga weaknesses na ino-overcome uh, sa bawat araw at oras na lumilipas. Kaya sa perfectong aspeto, hindi po. So sana Sir Alex na sagot ko po yung inyong katanungan na kung itatanong mo na perfect po ba kayong leader, hindi po. Kasi alam ko po kahit yung mga subordinates na hinahawakan ko, hindi ko talaga sila lahat may impress sa kung ano yung strength na meron ako. So marami din sa mga members ko yung mga bashers ko, marami din sa mga kakilala ko, sa family ko yung magiging yung mga bashers ko din. So basically, yung hinahanap naman kasi sa isang leader talaga ay yung mga weaknesses. So yung weaknesses kasi ang ginagamit nila na laban para sa ating mga kakayanan. Okay po? So, pangalawa, katanungan po, galing po kay Triple X. So, parang yung bida to sa isang action movie. So, galing po kay Triple X, yung katanungan naman po niya, how many times you failed as a leader, sir? So, basically, several times. So, many times. Ang dami nating failures. Ano po? So, hindi po tayo malalagay sa ganitong sitwasyon as the chairman of one of the organization na aktibo pagdating po sa humanitarian service. So, hindi po lahat ng nakikita po ninyo na accomplishment namin ay lahat po kagandahan. So, basically po, ang daming failures din na pinagdaanan ko as a leader, pinagdaanan ng aming organization bago ito nabuo. Basta ang dami pong mga failures na pinagdaanan po namin. Kaya hindi lang po isang beses, napakaraming beses po na ang daming failures po na pinagdaanan namin. Pero sabi ko nga, sa mga failures na yan, dyan po sinusubok yung ating strength. Yan sinusubok kung ano yung ating dedication, yung mga pinaglalaban natin, yung ating advocacy na gustong magawa sa ating community. So yung mga failures kasi na yan, kino-convert natin yan into a positive uh, result kasi alam naman natin na kung magpapapikto tayo sa mga negative na yan, hindi mag-grow. So yung failures natin is part ng ating pag-grow. Ayan. So yung pangatlo na katanungan po dito, Supreme Buboy, what is your greatest weakness? Ayan. So for me, yung greatest weakness ko ay I can never, kumbaga, hindi lahat ng ginagawa ko, mapipilis talaga yung tao. So basically, sabi ko nga kahit sobrang dami na ng members namin, naging successful din yung organization namin. But hindi pa rin fulfilling yung ganitong situation na minsan may mga maririnig tayo na mga issues na sa tabi natin na naging part na rin nating buhay na mga imperfections natin minsan kasi sabi ko nga sa inyo wala namang perfectong leader talaga. So basically, yung mga weaknesses natin yan yung talagang pinagdidiinan ng ating mga bashers. So sa mga weaknesses naman po, ang dami. Ang dami mga weaknesses pero ino-overcome natin yan parati. So kasi alam ko naman na sa bawat araw na
inaabot natin sa ating sarili, yung bawat araw na lumilipas, kung meron man na papansin yung ating mga kasamahan sa organization na weaknesses natin, so nakikita naman natin yon. Pero yung weaknesses na yon, ginagawa natin yun na motivation para magbago. Magbago, magpatuloy, itama yung mga bagay na hindi dapat para at least dumating ang time na at least magawa natin kung ano talaga yung purpose na gusto nating magawa sa ating buhay. So yung greatest weakness, I cannot enumerate them, pero napakarami din. Napakarami po ng mga weaknesses natin. So, alam na yun ng mga nakilala sa akin, alam na yun ng mga members namin. So, in every situation, talagang kahit sa decision making, merong mga times na talagang nagkakaroon ng mga hindi magandang pagkakaintindihan. And isa yun sa mga weaknesses ko na minsan, kahit ano pang gawin mong tama, at the end of the day, parating may masasabi talaga yung tao. Okay po, so pangapat, sir, paano mo po i-correct ang nagkamali mo na member from Sheila May Berdine? Ayan. So, ito ay napakagandang katanungan kung paano daw natin may correct yung isang member natin na nagkamali. Actually, sa pag-correct naman ng isang member natin, basically, ang daming ways para i-correct yung ating member natin. Wag mo lang siyang i-correct in front of so many people. So, minsan kailangan mo din nagkaroon ng yung heart to heart talk, yung punta kayo sa isang lugar, kausapin mo, tanungin mo. So, ano ba yung problema? Pero sabi nga, in every situation, parati itong sinasabi ko sa mga members ko na kahit sabihin pa na natin na kino-correct natin yung tao, let's say, sige, na-correct mo yung tao, na napagsabihan mo, itinama mo yung pagkakamali niya, nakinig din sila sa'yo, pero at the end of the day, don't expect na yung pagkakamali na ginawa niya ngayon, hindi na yan maulit. So, minsan may mga members tayo na parating sinasabi sa akin na bakit Supremo minsan kino-correct na natin yung tao pero hindi pa rin nagbabago. So, nasa tao na kasi yun eh. Desisyon na yun ng tao kung papakinggan ba yung mga advice na binibigay natin sa kanila. So, basically sa pag-correct sa mga members natin, ang dami namang ways na gina-guide natin yung mga members natin dun sa mga pagkakamali nila na may tama. Pero sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit, dahil sa sobrang hindi naman natin mapagtunan sila 24 hours at 24/7, yan. Basically, hindi natin alam yung kung yung advice ba natin ginawa nila o hindi. So, nasa sa kanila na kasi yun eh. So, kahit itama natin yung mga pagkakamali nila, i-correct natin, i-remind natin sila na mali yun, pero at the end of the day, sila pa rin po yung magdidesisyon. Kasi meron na yung mga members natin ng isip kung ano ba yung tama at kung ano yung mali. Okay po, so panglima, Sir Buboy, mahirap ba maging leader? Kung mahirap, paano nyo na kinakaya? From Silencer Brother. Ayan. So, sa katanungan mo, sir o ma'am, kung sino man to na sa likod nito ni Silencer Brother, sa pagiging leader kasi mahirap. So sabi nga, ito yung old saying na we can never please anyone. Ayan. So basically, as a leader, kahit po sabihin na natin ikaw na yung pinakamaraming accomplishment na nagawa sa inyong organization, kahit napakarami na po ng nakikita nila, ng dalawang mata nila, ng mga projects, yung mga activities na ginagawa. Pero tandaan po ninyo, meron pa rin tayo sa mga miyembro natin na critics, yung mga tao na pupuna na instead na suportahan tayo along the way sa ating ginagawa, sila pa yung gumagawa ng dahilan para mag-fail tayo, yung mababa yung moral natin. So yun yung isa sa mga pinakamahirap na sitwasyon sa pagiging leader, na hindi lahat na nagpapakita sa iyo ng kabutihan sa mga miyembro mo ay mabuti din yung kalooban sa iyo. Kasi minsan karamihan ng mga members natin, minsan yung mga ito yung nakakatakot, kasi yung mga tao na minsan nakala natin kakampi natin, pero yung pala at the end of the day, yung pala yung na uh, pinaka worst na hindi natin ini-expect na yung pala yung sisira sa kung ano mo yung pinaghirapan ng buuin ng ating sarili. So as a chairman, katulad ko po, as a chairman of one of the organization here in Albay and Sorsogon, ito isa sa mga pinakamahirap na minsan kung sino pa yung mga most trusted people mo na nasa likod mo, na ini-expect mo na sila yung mauunawa, sila yung makakaintindi, sila yung susuporta. Pero minsan, at the end of the day, dun mo lang ma-realize na, syempre, nakikita mo naman na kung sino pa yung mga taong pinagkakatiwalaan natin, sila pa pala yung mga tao na sisira dun sa mga pinaghirapan po natin. So, paano ko kinakaya? Iniisip ko na lang na meron tayong goals, meron tayong objectives. Kung ano yung goal na sinet ko sa mind ko, na gagawin ko, kaya ko tinayo yung organization na to, yun lang ang ginagawa ko. Kasi, as part ng pag-grow ng isang leader, part ito na ganitong mga challenges na ino-overcome natin as a leader. So, part to ng pag-grow natin. So, kung halimbawa man, na-encounter mo na yung isang senaryo na sa isang organization, sa mga darating pa na panahon, kapag na-encounter mo to ulit, maralampasan mo na siya kasi na-overcome mo na nga siya. So, kung isa kang positive leader, hindi mo dapat iisipin yung negative na nangyayari sa organization, sa inyong sarili, yung mga naririnig mo sa kaliwat kanan, bagkus mag-focus ka lang sa kung ano talaga yung sinet mo na goal para sa organization mo. So, pang-anim, as a leader, can you judge a member who committed a single mistake? From the word itself, single mistake.
So, minsan ang hirap talaga magbigay ng second chances. Yun ang ako kasi basically nung time na hindi pa naman ako molded as a leader, ang hirap talaga magbigay ng second chances. Kasi alam nyo, yung trust, talagang kapag nawala yan, ang hirap na talaga magtiwala sa panahon ngayon. So basically, kapag minsan yung isang member natin talaga nagkakasala in grave yung offense na ginawa sa atin or sa organization natin, minsan ang hirap magpatawad talaga. Pero, sino ka ba? Sino ba tayo para i-judge sila sa kung ano yung ginagawa nila? Siguro kung may reason behind doon sa nagawa nila. So, para sa akin ano, kung in my own opinion, siguro ko pwede nating pagbigyan, pwede nating patawarin, bigyan natin na sila ng second chances. Pero ito lang yung masasabi ko. Yung trust kasi, once na nawala yan, minsan mahirap na ibalik. Pero tinatry natin yung best natin na unawain yung sitwasyon, intindihin yung naging sistema, pero hindi agad-agad natin na 100% na ibabalik na yung tiwala natin sa kanila. Pwedeng pagbigyan natin sila, yes. Pwede nating patawarin na sila, yes. Pero i-observe pa rin natin sila if natuto ba sila dun sa mga ginagawa nilang pagkakamali. If itinatama na ba nila yung mga nagawa nilang pagkakamali. If nakita natin na talagang ginagawa naman nila yung lahat ng best nila para ma-correct yung mga nagawa nila din, so be it. Ibigay natin yung 100% na pagpapatawad sa kanila at mag-move on. At gawin nating lesson na kailangan nating maintindihan na may share natin sa mga susunod na henerasyon na wag na itong pamarisan yung mga ganitong sitwasyon na pinagdaanan ng ating mga members na wag na sanang maulit pa sa mga susunod pang o sa mga darating pang panahon. Okay, pang-pito, as a leader tabi supremo, paano mo man ma-please ang gabos mo na member? From Robert Bermejo. So itong Robert Bermejo na ito parang sounds familiar na siguro ko kung ako lang baka isa to sa mga classmate ko pero hindi ako sigurado pero ang pangalan niya halos kaparehas nung classmate ko sa seminary sa isang Christian school, Catholic school. So as a leader paano mo tabi ma-please ang gabos sa member? So sinabi ko na kanina na we can never please anyone. Hindi talaga natin ma-please lahat ng miyembro natin. So, sabi ko nga, ang dami nating critics sa organization pa lang natin, hindi na tayo lalayo. Ang dami nating mga critics sa organization. So, for me, so gawin mo na lang lahat ng mga nakikita mong maganda na gusto mong gawin sa organization mo. I-enjoy mo na lang yung bawat moment na ginagawa mo yung mga charity event na ino-organize po ninyo. And sabi nga, kahit ano pang gawin natin, at end of the day may masasabi, pero at least sa sarili mo, alam mo na mahalaga pa rin sa atin yung pagtulong kaysa magtuon o tuunan natin yung mga walang kwentang bagay na hindi naman makakatulong sa ating organization. So sa akin po, as a leader, hindi ko na iniintindi kung ano ba yung masasabi ng mga miyembro ko o yung ibang tao na kapaligid sa organization ko. Ang iniisip ko na lang kung ano pa ba yung mga pwede kong magawa para sa community at sa kung ano yung goals na isinet ko para sa organization na tinayo ko. Okay, number 8. So, tatlo na lang. Ayan, malapit na tayo. As a well-known leader in Albay, do you encounter betrayal? So, galing po ito kay Daisy 7. So, kung sino man to behind this nickname na Daisy 7, salamat po ma'am and sir kung babae ma'am and sir kung lalaki, kung sino ka man. So, thank you very much for this acknowledgement kasi hindi naman po tayo as well-known leader. Siguro ko kilala lang tayo pero hindi masyadong kilalang kilala. Pero doon po sa katanungan mo na do you encounter betrayal? So siguro ko sa buong buhay ko sa leader napakaraming beses. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng kausap mo na mabait o maamo ay kakampi mo. So, minsan, yung mga, sabi ko nga, yung mga tinuring natin ng mga kamag-anak, mga tinuring natin mga kaibigan, yung mga tinuring natin hindi iba sa atin, minsan, sila yung taong unang-unang i-reject tayo, i-betray yung trust natin. So, yun po. So, as a leader, dami kong na-encounter na betrayal in my own organization, sa paligid ko. Minsan, yung mga nakakaabot na mga information sa akin. So, part yun ng life natin. Yung betrayal, part yan ng ating life. Hindi natin yan talaga 100% maalis. Meron at meron talaga. Pero sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit na sasabihin ko ito, mag-focus lang po tayo sa kung ano yung goal na isinet mo sa mind mo para sa organization na binuo mo. Yun lang. Wag mong isipin yung mga bagay-bagay na nangyayaring negative. Bagkus kung halimbawa man narinig mo, then gawin mo na lang na motivation na mas pagigihan mo pa na maging maganda yung mga future na activities na gagawin mo para sa organization mo. Basta wag ka lang magpapapekto sa kung ano yung dinidikta ng community sa lalong-lalo na kung iyan ay negative yung dinidikta ng mga tao na wala namang ambag doon sa buhay mo. So mag-focus ka lang sa kung ano yung ginagawa mo na kabutihan para sa community at sa organization na pinaghirapan mo at pinaghirapan ng mga tao na naniniwala sa kakayanan natin. So pang-siyam, galing po ito kay Alo lang, parang tahimik lang. Sabi niya, katanungan niya, kung maray ka na leader, tabi sa Premo Buboy, pabor katabi na magpasairarom sa politiko. Ayan, kapalit ang tabang nira. Ayan. So napakaganda po ng katanungan nito, galing kay ayaw magpakilala.
itago na lang natin sa pangalang Alo lang. So ito ay napakagandang katanungan po kung sino man po yung nasa likod ng nickname na 'to. So kung isa kang leader, kung isa kang, maray na leader, magpapasailalim ka daw sa politiko kapalit ang tabang nila. So actually po, to be honest, no man is an island. So minsan kailangan natin ng support coming from, different organization, from, LGUs and, mga private individuals. Actually ang, organization natin, sa aming organization in behalf of, Renewed Guardian Sepan Incorporated, actually wala naman kami talagang budget. But doon sa mga tao, kahit hindi politiko ito po ano, doon sa mga tao na yung linalapitan ba namin na minsan inaalok namin na suportahan kami sa mga activities namin, na minsan sila yung nagbibigay sa amin ng, kumbaga strength din na magpatuloy. Ah, Nagpapasalamat kami kasi tinutulungan nila kami, pero it doesn't mean na magpapasailalim na kami dun sa kagustuhan nila. Yung, susunod na lang ba kami sa kung ano yung mga gusto nilang, gawin para lang, magamit yung organization natin sa hindi na magandang bagay. Pero pagdating naman po sa mga advocacy, okay lang na magpagamit tayo, okay lang na magpasailalim tayo sa politiko, okay lang. Basta as long as yung ginagawa na ito ay makakabuti at kumbaga naka-inline sa kung ano yung ating advocacy. Pero kung hindi na to inline sa ating organization, sa pinaglalaban o isinusulong na programa ng ating organization, ay hindi. So hindi naman po tayo katulad ng ibang mga organisasyon ng kapatiran ng guardians na nagpapagamit sa mga politiko sa hindi na magandang bagay. Pero kung magpapagamit po tayo sa kagandahang bagay, katulad na maging collaborator tayo ng isang proyekto na ang author niya na isang politiko para at least, dagdag manpower sa kung ano man yung, ikakaganda ng community na sila yung gumawa at kailangan nila ng katulad natin ng mga manpower, additional manpower para sa project o sa program na ginawa nila, then yes. So pero kung gagamitin lang po yung organization natin, yan po yung striktong ayaw kong, gawin, na magpasailalim tayo sa kung sino man na tao para lang sa kapalit yung tulong nila. So kung, yung pagtulong nila ay ang kapalit ay, ah, kumbaga kontrolin kung ano yung gusto nating gawin sa organization para sa community, hindi po ako dun papayag. Pero kung, hihingin lang yung ating support para sa mga upcoming projects nila and programs na alam naman nating makakapagbenepisyo ito sa ating mga community, sa mga kababayan natin na nangangailangan talaga ng tulong, then makikipag-collaborate po kami. Kahit sino pa yan, kahit politiko pa yan, makikipag-collaborate kami at makikipag-cooperate kami as long as sa ikakabuti po ng ating community. And last but not the least, ayan, tapos na tayo. So, yung last na katalungan galing kay Dark Lord Queen 7. Ayan, manlaylay na sa mga nickname po ano. So, kayo talaga magpakilala ng mga tao nito. Siguro kung makikilala ko to, ayaw lang gamitin yung pinaka-pangalan talaga nila para hindi ko sila alam nyo na. Anyway, so yung katanungan, yung pang-sampo dito, ang tanong niya, Gabos ba Tabi pwede supremo maging leader sa organization? Yan. Gabos ba Tabi pwede maging leader sa isang organization? Actually, yung isang leader kasi, yung pagiging leader kasi, calling din to eh. Hindi to yung, itinuro ka lang leader ka na. So, ang pagiging leader kasi, hindi naman to yung pinanganak leader ka na kagad. Hindi po to. Minsan napapag-aralan din kasi yung pagiging leader. Minsan nasa sayo din, kung talagang mayroon kang eagerness na maging leader, then itatry mo yung best mo na maging, isang halimbawa sa nakararami. Pero, open to para sa lahat. Hindi to nagsiset ng boundaries sa kung sino lang yung, pwedeng maging leader. As long as kaya mo. So, for me, kung ako yung magtatanong, kung bibigyan ba kita ng pagkakataon na maging isang leader, kakayanin mo ba? Itatry mo ba yung best mo? Pero pag inaccept mo yung challenge na binigay ko sa iyo, tulad sa mga, national founders na itinalaga ko sa kani-kanilang mga chapter, nung time na inalok ko sila ng posisyon na maging isang leader ng mga nasa sakupan nila, and then they replied yes. So, buo ang tiwala ko na kakayanin nila yan along the way. Pero, sabi ko nga, there is no such term o word na perfect leader. So, kahit sabihin na natin na nag-set tayo ng leader sa isang chapter, hindi natin 100% pasasabi na effective leader sila sa chapter nila. Minsan, sabi ko nga sa inyo, kahit i-elect mo sa position, pag hindi yan nagustuhan ng mga subordinates natin, ipipetition yan, magrereklamo sila yan. There are times na minsan, yung mga members, hindi man makapagsabi yan, pero they will request na pwede ba kami supremo na lumipat na lang ng chapter. Kapag may mga ganong instances sa grupo na gustong nilang lumipat ng ibang chapter, ibig sabihin hindi nagpo-fulfill yung obligation ng isang leader doon sa kanilang chapter. Minsan, yan yung kalimitan na situation nangyayari na minsan, sa sobrang busy din ng leader kasi actually hindi na naman lang, organization kayang, yung dapat na intindihin natin kasi meron tayong trabaho, meron tayong pamilya. So ang dami nating iniisip, ano yung mga due date natin, yung kailangan nating i-priority maliban po sa organization. So basically, minsan pag hindi talaga, yung isang leader marunong mag-set ng time management sa kanilang sarili, talagang nami-misinterpret sila ng kanilang mga members. Nawawala kasi yung focus nila dun sa organization. Kaya minsan nagre-request yung mga members nila na lumipat na lang dun sa mga leader na kayang i-maximize yung time na binigay sa kanila. Kaya sa gabos na aspiring to be a leaders, ito lang yung, masasabi ko
if ever man nabigyan kayo ng isang pagkakataon na maghawak ng isang chapter o isang organization, be sure na before you retired sa pagiging leader, kasi hindi naman po lifetime talaga yung pagiging leader. There are times na minsan susuko ka kasi hindi mo na talaga kinaya. There are times na minsan may mas priority ka na kailangan na i-priority, kaya isinasacrifice natin yung position natin dahil doon sa mas priority natin. So before you retire sa organization na hinahawakan mo, be sure na nag-set ka ng example sa mga members mo. Kasi kung sakali man na hindi ka na leader sa chapter ninyo, at least nakapagbigay ka sa kanila ng inspiration na nung time na naging leader ka nila, you are an effective leader. Kahit hindi perfect leader, at least kahit papaano, you are an effective leader. Yun lang man ang importante. Yung nakapagbahagi ka ng magandang impluensya doon sa mga miyembro mo na kumbaga dadalhin nila yan at magiging example ka para sa kanila sa pag-organize o sa pag-lead ng isang organization. So, for me, siguro ko yung mga tao na nag-email sa akin ng mga ganitong bagay, siguro ko nakita nila yung leadership skills na meron po tayo, kaya minsan nagtatanong sila kung ito ay form of motivation din para sa kanila, na parang advice na rin na gusto nilang malaman, kaya sa paraan ng pagtatanong, itinatanong nila yung mga ganitong bagay. Pero ako po ay hindi magsasawa na i-share sa inyo kung ano lang po yung aking alam at pwedeng maibahagi po sa inyo. Pero disclaimer lang po, ito ay base lamang po sa aking karanasan, ito ay base lamang po sa aking mga kayang gawin at ginawa para sa organization. So hindi po nito sinasaklawan talaga yung panlahatan na opinion ng nakararami. Ito ay para lang po sa akin sarili. So kung meron man na hindi kayo sangayon doon sa mga sinabi ko, so okay lang po ito. And at least ito po ay pagpapahayag lamang na ang mga pinagsasabi ko po dito sa documentation na to, na kasagutan doon sa 10 questions na kinuha po natin sa mga nag-email sa atin, pero marami pa po yung natitira doon na sa mga susunod naman, yun naman po yung tatalakayin natin at sasagutin natin. So sa ngayon po, ito lang po muna yung masasabi ko sa mga uh, nag-email sa atin, na maraming salamat po sa tiwala at sana po hindi po kayo magsawang magtiwala po sa akin at sa aking itinayong organization, at sana po sa mga susunod pa naming mga upcoming activities, sana po suportahan nyo kami, yan man ay physical o financial, kasi alam nyo po, kami rin po na organization, hindi rin po may sasakatuparang anuman na accomplishment na kami lang. So need din po talaga namin ang support ng inyong kooperasyon. So sa mga tao po na nasa likod ng aming mga accomplishments, na hindi nagpapabanggit ng kanilang mga pangalan or minsan nagpapa-acknowledge din po sa amin, doon po sa mga taong anytime kapag nangailangan yung organization namin, humingi man o hindi, sa kanila ay nagbibigay sila ng support. Sa muli po, saludo po ako sa inyo, sa lahat po ng mga tao na hindi mo na kailangan na pagsabihan pa, kusa na sila na tumutulong kasi alam nila na yung ginagawa ng organization namin ay maganda. Yun lamang po at maraming salamat. Ingat po. Thank you very much po sa lahat po ng email sa atin. Ingat po. God bless. To God be the glory.